Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang ina ang humihingi ho ng tulong na mabawi ang kanyang 1 taong gulang na anak mula sa tatay. Nakipaghiwalay ho si Rosemary Patungan sa asawa niyang si Mark dahil sa bisyo nito. Sa kasamaang palad, hindi niya nabitbit ang anak na umalis siya sa bahay ng asawa. April 25, nang nagharap na daw sila ni Rosemary at sa asawa niya sa CSWD, nagkasundo naman daw na dapat sa kanya mapunta ang bata. June 5, pumunta ang nanay ni Rosemary upang kunin ang bata pero hindi na ito binigay ng partido ng lalaki. Nakikialam na daw ang buong partido ng asawa, ito yung lalaki, na ay pagtatago ng kanyang anak. Tapos Mariosep, kasama natin yung ina. Or nandyan na ba yung tatay? Okay, kausapin natin. Okay. Anong unahin natin dito muna? Surveillance muna? O sige, papakita muna natin ang surveillance dito. Okay? Bago natin Okay, sinailalim natin sa surveillance si Mark Patungan, ay dating asawa ni Rosemary upang malaman ho kung saan tinatago ang bata. Ito, panoorin. Kung sakaling yung bata ay kunin niya, ano po yung sasabi niya? Kasi kung pwede talaga, hindi namin ibigay sa kanya. Baka mapabayaan. Kasi sir, dito nga lang, sabi ko nga sa inyo, kaya niyang iwan itong anak niya. Dinadahilan ko pa na kisyo, iyak ng iyak, hindi makatulog. Hindi man lang siya umuwi. Ako nga sir, maghapon lang, isang gabi lang na hindi ko makita ang anak ko noon. Umiiyak na ako. Siya pa, nung ilang buwan na. Okay, linawin ho natin to. Kausapin natin si Mark Angelo Patungan, ang narereklamong dating asawa. Ito ho ni Rosemary, ni Rose. Mark! Hello Mark, magandang hapon. Yes po, magandang hapon din po. Mark, si Ben Tulfo, live ho tayo sa Kilos Pronto sa PTV4. Kasama natin si Alex Santos. Mark, ano bang problema na bakit daw ayaw mong ibigay ang iyong anak na dapat ho talaga nasa poder ng ina? Sa family code yan, 7 years pababa, kinakailang nasa ina. Ngayon, nga po, sir. Nga po. Okay, linawin ko muna. Nagkasundo na kayo sa CSWD, pero medyo ibinali mo yung kasunduan. May problema tayo dyan, Mark. Pakipaliwanag nga. Ano pong binali ko po yung kasunduan? Ay, ano ba yung kasunduan nyo sa CSWD na alam naman ng CSWD, pag ang bata, kapareho niyan, 7 pababa, dapat sa nanay. Yung April 25. April 25 pa yan. Ano bang napagkasunduan nyo, Mark? Hindi po, kasi po, ganito po yung nauna, sir. Kasi nga po, una po, nagkasunduan po kami sa barangay hall. Na pag nakuha po niya yung gamit niya dito sa bahay, okay, tsaka niya po umpisang kunin yung bata. Okay. Kaso nga po, ilang buwan po ilang buwan po siyang hindi nagparamdam, sir. Okay. May kasulatan po kami sa barangay hall po, may kapit po kami dito. Okay, Mark, sandali lang, Ang barangay, walang kinalaman pagdating dyan. Ang dapat dyan ay DSWD. Yun na nga po, sir. City Welfare, City Welfare, CSWD is City Social Services Welfare Development. Mark, alam mo ba na kapag ang anak ay kapareho niyan, sanggol pa lang, or 1 year old, 2 year old, wala pa sa 7 taon, nasa poder na dapat ng nanay, sa family code yan. Alam mo ba yan? Opo, alam ko po. Bakit mo, kung alam mo, bakit mo pinagkakait yung isang sanggol na dapat sa poder ng ina? Hindi ko po pinagkakait, sir. Bakit hindi mo binibigay ang anak? Yung sa nanay, alam mo naman, nanay ito, lumapit po, sa amin. Kasi po, ang nangyari po kasi nito, siya po yung lumayas dito sa bahay. Hindi na, Mark, iba yung usapan natin. Ang paglayas niya, baka nabwisit sa'yo, baka nagbibisyo ka, ano mang dapat yan, hindi na kami manghihimasok. Karapatan ng isang ina sa kanyang anak, kasi ina siya sa family code yan. Hindi pwedeng manghimasok. May karapatan din po ako sa anak ko, sir. May karapatan ka, pero ibigay mo sa nanay para magkaroon ng visitation rights ka, maging ang iyong magulang. Pero wala sa poder mo dapat ang bata kasi dapat nasa nanay. Sa batas yan. Nasa batas yan. Alam mo ba na nilalabag mo na ang batas? Mark, alam mo ba na nilalabag mo ng batas?
Hindi, alam ko po, sir. Pero Oh, so ibig sabihin, nilalabag mo na ang batas, alam mo na, parang sinasadya mo na gusto mong maglabag ng batas. Hindi naman po, sir. Ay, naman kung po hindi mo, talaga. di ibigay mo yung bata, wala ka na maraming sat-sat pa. Hindi po, sir. Kasi nga po, sir, Ano ang kondisyon mo? Galit ka sa misis mo na ayaw na sa'yo? Hindi niya po kayang alagaan yung... Wow, 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 wow. Hukuman ka ba? Huwis ka ba? Nasa iyo ba ang batas? Wala, sir. Okay yun. Oh. Nasa hukom natin yan. Nasa batas natin. Dinawin natin yan, Mike. Oh, wag mong pangunahan, Mark, na hindi kaya ng misis mo. Di ba? Eh, paano po pag may nangyaring masama, sir? Eh, di sampahan siya ng kaso. Teka Sampahan niya muna. ng kaso. Siya may Nag-iisip ka. pananagutan nun. Hindi mo pwedeng ilagay ang batas sa iyong kamay. At dahil talaga ang batas na yan, nagsasabi, nasa nanay ang anak at wala sa Tsaka po tatay. kasi may mga text po siya kasi dito. po Ay, po, hindi ano na yung importante patay, yan. tingnan Ah, ito. Tanong ko sa iyo, may sira ba sa ulo, misis mo? po. Meron ba sa ira? May sira ba sa ulo? May problema ba sa pag-iisip? Eh, hindi yan po, hindi ko po alam. Ay, ikaw, kumusta naman bisyo mo? Wala po akong biso ngayon, sir. Oh, wala kang bisyo. Kung wala kang bisyo, ganito. Mark, ganito na lang. Wala na maraming sat-sat, ano? Makinig ka. Diyan ka lang, ha? Makinig ka. Pakinggan mo na maigi. Buksan mo ang tainga mo, ha? Gusto kong naririnig mo tong sinasabi namin. Pakikinggan mo. Sa linya natin si Lydia Rubio, OIC ng Community-Based Services ng DSWD NCR. Magandang hapon po. Yes. Aling, magandang Ma'am hapon Lydia. naman po. Eto ho, may kasunduan ho sila sa barangay. Eto ho ang nanay, lumapit na ho sa amin. Pinagkakait ho nitong ama. Apparently, parang ayaw na ho talagang ibigay kesyo may mga hiling siya na dapat ito naman ho, pagdating dito sa usapan na to, nasa pudar dapat ng nanay. Ma'am, ano ho? Ano hong sasabihin nyo rito? Siguro, excuse me, kailangan mag-usap na munang masinsinan yung mag-asawa. Kasi hanggat maaari, hindi na makarating sa korte, no? At saka hindi maapektuhan yung bata, Exactly. no? Kasi... Ma'am, gamitin na lang natin ho sa family code. Anong nakasaad? Oo, nandun talaga na ang pag- Oh, yun ho, gamitin ho below muna natin 7, sa family code kasi magkahiwalay na ho sila. Pag below 7, dapat na sa nanay. Okay. no? Yeah. Okay, pero nasa pag-uusap na rin ng ng mag-asawa. No, para Ma'am, sa hindi ho madala sa pagkiusap ho yung asawa kasi Yung lalaki. nakikimasok ng Hindi. lalaki. Ang ibig ko sabihin is mag-usap yung mag-asawa para parehas silang may kumbaga sa parehas silang magulang, may din sila parental authority, may responsibility. So mag-usap sila para may visitation rights. Ma'am, sila. sarado yung huli. Tapos, Ma'am Lydia, sarado ho yung linya ng kabila. Yung sa lalaki ho. Ayaw niya makinig ho. Gusto talaga ho niyang sa kanya daw ho yung bata. Ito naman po yung complainant, yung misis, nandito ho sa amin ho. Ano pwede ho nating kasi may maayos karapatan yan? din kasi yung nanay. No? Parehas kayo may karapatan, pero Ma'am, ganito na lang ma'am, ano hong gagawin natin? Kaysa naman ay para tayo ngayon ho, gusto lang ho ng nanay makuha ang kanyang anak kasi nag-uusap na ho sila sa CSWD. Nag-uusap na ho sa barangay. Ayaw ho talaga, pinagkakait ho ng tatay sa nanay na parang sinasabi na papabayaan ng bata, nanay naman dito, dapat yan ho talaga, magdidesisyon ho yan. Kayo na ho papasok dyan. Alam naman ho namin, kayo ho'y kakampi ho dyan ho sa talagang papanig ho kayo sa nanay dahil nasa family code ho yan. Okay. Siguro, na lang, no? Kasi, pag hindi maayos yung gusot na yan, posibleng yung mother, no? Mag-file ng Ganito na lang ho, ma'am, habeas corpus. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Oo. Lalapit na ho kami sa inyo at dito ho, makikita ho namin kung anong pangil ho meron ng ating DSWD na hindi lang ho puro sat-sat. Sa amin ho, action agad. Kinakailangan ho natin dito. Pero gagawin ho, exhaust all effort na pwede ho kung ito'y pag-ayusin pa, kung maaayos pa ho. Pero tingnan na lang ho muna siguro natin, ma'am, ang kapangyarihan ho ng batas at kung kanino ho dapat talaga kasi, nasa poder. pagdating po kasi sa ganyan, na yan, legal concern na yan, Oo. Kung talagang Paano ho ayaw- pag gusto ho ng nanay na makuha ang kanyang anak? Kung talagang, kasi kung ayaw ibigay ng isa, ng kabila, no, at in-insist ng isa ay makuha, no,
isa sa kanila ay mag-file na ng legal action. Okay, ma'am. Oo, pwede Ganito na lang, ma'am, mag-file ano? ng legal action. So, hindi ho kayo pwede manghimasok? Kasi ang judge, ang korte na ang magde-decide kung kanino dapat yung bata. Ma'am Lydia, Yes, gusto ho ba ninyong marinig ang boses ho ng complainant, ng misis ho? Rosemary, ang sabi mo, ang nararamdaman mo ngayon, dahil gusto mo makuha yung bata. Sige, go ahead. Gusto ko pong makuha yung bata. Tagal na po kasi ako nag-aantay. Hindi mahirap ko yung bata, hindi po. Ma'am Lydia, di ba ho kayo naawa, ma'am? Narinig ko siya. Naintindihan ko kasi isang ina din ako eh. Ay, ina sa ina, ma'am. Nakaintindihan niyo, ma'am. Ganito na lang, oo. ano? So, kung talaga kasing mahirap pakiusapan yung kabilang party, no, pwede na mag-file ng action yung mother. Pwede niyang ipa-habeas corpus yan para i-present ng tatay sa korte yung Ano ho bata. matutulong ng DSWD? Ano po? Ano ho matutulong ng DSWD o CSWD? Kasi pagdating po sa legal matters, wala po kasi kaming legal authority pagdating po sa ganyan. Siguro i-advise lang po namin. Ma'am, ganito na lang ho, ma'am, ano? Excuse me? Yes po. Kami ho sa BITAG, nag-rescue ho kami pag ginawa ho ng parental abduction ho sa magulang. Ano? Ganito, Ganito ho ang ginagawa namin. Oo. Tinatawagan ho namin kayo. Kami ho itatawag ng police barangay kasi dito i-rescue na lang ho ang bata kasi may kapangyarihan ho siya. Hayaan niyo ho sa kabila magdemanda. Hindi ho ilalagay mo. Nanay ho kayo eh. Bilang isang ina, naintindihan niyo ho ang kalagayan ng isang ina. Dapat ho kasi, ganito muna, may dehado ho rito. Parang ayaw niyo ho magkaroon ng, parang ayaw niyo manghimasok eh. Oo nga. Mawalang galang lang ho eh. Kaya ho nandyan ho kayo para hindi na ho doon sa anong kaalaman niyo sa batas, bagkos gawin niyo ho kung ano yung nararapat base sa batas. Pero parang dating ho sa iyo, parang reluctant ho kayo eh. Dumidistansya ho. Hindi ho maganda para sa isang DSWD ng ganyan. Gobyerno rin ho kami, nandito ho sa PTB4, kilos pronto ho to, public service ho to. Kasi kung mag-uusap na tayo, parang legal na ho kayo, sa halip na ho kayo gumawa ng solusyon, puro problema hong sinasabi ninyo eh. Bagkus, wala hong solusyon. Ito ho ba kung hindi nyo magagawa, baka kami lang hong gumawa ng aksyon. Ganito po kasi sir, papaliwanag ko lang po, no. Sige ma'am, dahil overtime na ho tayo, pakibilis lang. Okay. Mag-intervene lang po ang DSWD pag napatunayan po na at risk po yung bata. Nagre-rescue po talaga This sila is ng what mga we're trying bata. to do. We'd like you to intervene. Yun. Alright? Wag na ho tayo puro sat-sat. We got to put it 80% action solution. Do not talk about the problem because you're spending so much about the problems at 20%. Nakakabwisit, nakakarindi. I only want to talk about 20% sa problem. Let's talk about 80% action solution ho. That's what I want you to do. Can you do it? And this is kilos pronto, ma'am. Kilos pronto ho to, hindi ho kilos pagong. Can you help us? Yes or no? Titignan, gagawin Okay, po namin never ang mind. magagawa Thank you. namin, Okay, pero, sige ma'am. Thank you na lang, ano? Okay, palisin mo Siguro, yan. diretso natin siguro, Ben. Okay. Dahil ito NCR to, Okay, Ben. sige Eh. na. Gusto Okay. siguro natin kay Secretary Taguiwala Alam mo ma'am, kayo sa NCR, since 2006, marami na kaming na-rescue ng mga bata, parental abduction. You're the first person na nakita ko, alang katorya-torya ang kausap. Oo. O alang gustong gawin, gusto mo lang magpaliwanag. Sige na nga, lumarga ka na. Hindi na, wala kang kwentang kausap. Main sa office secretary na tayo. na lang, sa secretary. Salamat na lang ha. Sige, larga. Yeah. Main office tayo. Okay, ganito na lang. Tutulungan ka namin. Yeah. Para doon sa magagawa natin ng paraan. Walang kwentang kausap yung kumag na yun. Okay? Sige na. Huwag ka nang umiyak. Tutulungan ka namin. Sige, diyan ka lang muna. Diyan ka lang. Oo. Okay, sige, Si relax. Mark ba? Nandiyan pa ba si Mark? Wala na? Opo, nandito po. Oh, lumayas ka. Isa ka pa. Putok sa buho ka. Mayas! Sige, Humanda ka na, Mark, ha? Manda ka. Sige. O, yun.